So mga Lods, naaalala nyo ba si Never Grow Old? Dati siyang YouTuber eh. Dati siyang nag-upload sa YouTube. Siguro mas magandang ganun yung description sa kanya. And dati siyang nagva-viral, tapos ang ginagawa niya, pranks. Tapos nung medyo humina na sa YouTube, lumipat na siya sa Facebook at doon na siya madalas nag-upload, di ba? Ngayon, sa YouTube kasi talaga, ang kailangan mo dyan is consistency at saka yung overhead cost mo sa paggawa ng video. Dapat lamang yung kinikita mo sa overhead cost mo. Siguro sa kanya, na-realize niya na yung overhead cost is not really working for him. So, lumipat siya sa Facebook. Kasi sa Facebook, medyo mas madali yung monetization dyan kung makukuha mo yung algorithm na tinatawag or yung meta na tinatawag. So, ganito. Una muna, ang main topic kasi natin dito is yung money hunt. Okay? Sasabihin ko sa inyo flat out, wala namang mali dyan sa money hunt. Di naman illegal yan. Kung gusto mo mamigay ng pera, okay lang naman yon. Pera mo yan syempre. Unless gumagawa ka ng hindi maganda dun sa pera mo, dun lang siya magiging illegal. Pero yung pagbigay ng pera at paggawa ng content gamit yung pera mo, hindi yan mali. So sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi mali yung ginagawa ni Never Grow Old at saka yung mga ibang content creator na nagpapamoney hunt. Okay? So liwanagin muna natin yan kasi baka Nico Javi, ikaw naman ayan, nawala tuloy. Teka, saan ba yung ano natin? Yan. So hindi naman mali yan. Okay? Tapos meron pang pangalawang version yan, yung Facebook raffle, yung pusuan nyo to, mag-comment kayo. Siguro mas maganda, ito. Yung bahay, ito na, pipili na tayo kung kanino mapupunta to. So, sa lahat ng pumuso dito. Yun, so ito yung puso baiting na tinatawag. Kasi, ngayon kasi, ang meta kasi ng meta ngayon, or meta ng Facebook ngayon, is shorter reels at saka viral post. Yun yung mas malaki yung kita mo kung doon ka magfo-focus. Meaning to say, kunyari, yung post mo, mataas yung engagement. Usually, yun yung gusto ng Facebook, di ba? So, pag nakita ng Facebook na maraming nagpupuso dyan, talagang papaldo ka ng, dun pa lang sa post na yon kikita ka na. So, halimbawa, ito magandang example to yung kanina, balikan natin yung kaninang post niya, ito. Yung team bahay, ito. Yung bahay, ito na, pipili na tayo kung kanino mapupunta to. So, ito, reels kasi to Ngayon, sa reels kasi, maiksi lang yung, mas maiksi, mas okay. Kasi nga, siguro dahil yung attention span ng tao, umiiksi na, kaya ganon. Katulad nito, ito, 2K sa team bahay, pili na ako now, Never Grow Old. So ang ginagawa ng mga tao, pinupusuan nila yan, tapos nagko-comment sila, tapos yun na yun, di ba? So, siguro yan yung instruction niya. So ang tinitignan niya ng algorithm ng Facebook as real engagement. Kasi nga hindi naman yan bot driven. Kumbaga, para makasali ka, ito yung ginagawa mo. So in a way, it's kind of artificial but it's not. Okay? Kasi nga, dumiskarte yung content creator para makapagganyan. Now, ganito yung monetization dyan. I-explain ko sa inyo. Okay? So, dito sa post na to, ang Facebook kasi meron silang monetization per viral post. Or pag mataas yung engagement or nag-viral yung post mo, mas mataas yung makukuha mo. Okay? With the exception of politics, kasi sa politics kasi talagang bardagulan dyan So, medyo fina-frown upan ng Facebook yon. Pero kapag ka ganito, okay na okay yan. So, etong si Idol, kita na siya dyan. Tapos, may reels pa siya. So, kita nyo kung gaano ka dali kumita sa Facebook kumpara mo sa YouTube. Kasi sa YouTube, kita mo, kailangan mong gumawa ng thumbnail, kailangan mong mag-shoot, kailangan mong kumausap ng tao. Dito kasi mas mabilis. And makikita nyo rin, mas marami ng content creator na malalaki ngayon na ginagawa yan. Diba? Siguro sa comment section, pag-usapan natin kung sino yung mga yan. So, ngayon, totoo lang, wala naman kasing mali sa paggawa ng money hunt. That is the reality of the case. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na mali yung ginagawa niya kasi hindi naman. Okay? Now, siguro mas maganda pag-usapan natin yung pros and cons nito. Okay? So siguro magsimula muna tayo dun sa pros. Okay, so eto yung mga advantages na nakikita ko Ano lang to, opinion ko. Kung gusto niyo magdagdag ng advantage diyan, walang problema. Number 1 is madali siyang gawin. Sobrang dali niyang gawin talaga. Paano ko nasabi yan?
Kasi lalong-lalo na kung malaki na yung platform mo. Halimbawa si Kong TV ka, ayaw mo nang gumawa ng vlogs, ayaw mo na magpasaya ng tao, gusto mo na lang mamigay ng pera, tapos gusto mo yung easy way na kumita ng pera, magganito ka. Paano gagawin ni Kong TV diyan? Eh di number one, mapapamanihan siya since sikat na sikat siya. Baka hanap nitong 10,000 na to. Dito, edi again, yung content na yon na napaka-excel, let's say 1 minute or 30 seconds lang, ano na agad siya doon kasi dalawang part yun maglalagay siya ng pera at saka doon sa nakahanap, 'di ba? So dalawa na agad yun. Dalawang viral post na agad yun. Doon pa lang paldo na siya doon. Tapos pwede pa siyang magpa-raffle, 'di ba? Kasi ginagawang yung pusuan raffle na ginagawa nitong mga to, 'di ba? So napakadaling gawin 'yan, especially kung malaki na yung platform mo. Si Never Grow Old kasi ang ginawa niya, pinarlay niya na lang yung kanyang platform kasi since na meron na siyang puhunan na malaki yung platform niya, ginaganon yung ginawa niya. Okay, so wala namang problema. Ako, pwede kong gawin yan. Kaso sabi nga ni EJ Power, baka ma-cancel na naman ako. Anong cancel? Ano ko, parcel? And number 2 is real yung engagement. Kasi ito ang napapansin ko sa political vlogging kasi, syempre meron tayong political page and vlogs, di ba? Maraming beses akong nakakakita doon ng mga tao na dili totoo. Ibig sabihin, bot account sila or mga bagong gawa para lang makapang-asar sa akin. Pero dito kasi, hindi kailangan ng ganon. Lahat naman ng tao gusto ng easy money. Napaka-easy money nun. Magko-comment ka lang, Never Grow Old, tapos sabay paldo ka na agad. And alam mo yon, so hindi mo kailangan ng gumawa ng alternate account para mapili ka. Diba? Kailangan mo lang or hindi mo kailangan mag-bot dyan. Kumbaga, kailangan mo lang mag-comment ka. Kumbaga, wala kang totoong ilalabas na investment. Kasi nga hawak mo na yung cellphone mo and dito sa Pilipinas, halos lahat naman ng tao may cellphone na. And number 3 is meta ng FB siya. Ibig sabihin ba, ano ba ibig sabihin ng meta dito sa context na to? Most effective tactics at this moment. Tama ba ako? At the minute, at the moment. Pero ang sinasabi ko lang, hindi pa kasi siya sinashadow ban ng meta. Ibig sabihin, tinitingnan niya to as something na positibo. Bibigyan ko kayo ng isang example nito. Naalala nyo nung 2020, sumikat yung mga motovlogger na nagpa-poverty porn. Kasi yun yung meta noon di ba? Tapos naging dati nung 2018, 2019 yung pranks, 'di ba? Tapos nung yung ML one time big time, 'di ba? So ang pinopoint ko rito, ito yung uso ngayon sa Meta, sa Facebook. Ito yung meta ngayon sa Meta, 'di ba? So lahat ng tao gumagawa diyan, lalo na yung malalaking pages, 'di ba? Number 4 is walang pilitan to. Wala siyang mechanics para, di ba kasi usually, paano ka mananalo ng 2,000 pesos? Kailangan mo na lapag mo yung ganito, share mo to. Hindi. Naturalmente yung pinapagawa sa inyo, pupusuan mo, 1 segundo. Magko-comment ka, 2 segundo. In 3 seconds, nakasali ka na at meron ka ng potential manalo ng 2K or 3K, minsan 5K pa nga. So easy talaga siya. Number 5, lahat kumikita dito. Kumikita yung content creator, tas kumikita din yung nanonood sa kanila. And of course, hindi naman kasi siya boring na panoorin, lalo na yung manihan, 'di ba? Nag-uunahan. And in fact, kung papanoorin nyo, nabalita pa yan kasi nagkabardagulan dahil sa pagmamanihan na yan. Pero of course, with the advantages, may disadvantages. Then, i-discuss natin yan. So, ano yung mga disadvantage nito? Siyempre, merong advantage, may disadvantage. Number 1 is madali siyang gawin. Kasi isipin nyo sa sobrang dali niyang gawin, lahat ng tao pwedeng gawin. Ibig sabihin, mababa yung barrier of entry. Ang kailangan mo lang, may puhunan ka, may camera ka, at saka yun na yun, di ba? Magpapamanihan ka na. Kasi once na makilala ka ng audience mo na nagpapamanihan ka, di madali na lang siyang gawin. Pwede mong gawin pa ulit-ulit, di ba? And ang problema dyan, it kills creativity na tinatawag, di ba? Isa kasi yan
with the exception of mga kagaya ko na mga commentary channel kami, na mga komentarista kami, ang isang driving force kasi dapat sa social media ng mga content creators is yung creativity nila. 'Di ba? Kaya people like sila Pia Balbuena, sila Kong TV, yung ibang mga, kahit si Jay Ong, 'di ba? People watch them because they have so much creativity pag gumagawa sila ng video, 'di ba? So, kayo sana, kaya kayo nanonood sa akin, number one, na-entertain kayo, and gusto niyo yung commentary ko, dapat gano'n, diba? So, nawawala yan kapag puro ganito na lang yung ginagawa mo. I think meron mga ibang vloggers na malalaki din na lumipat na sila sa ganitong format na engagement farming ang tawag kasi dyan eh. Kasi nga madali siyang gawin, okay? Number 2 is pseudo artificial engagement siya. Meaning to say, meron kasing mga artificial engagement na tinatawag. Halimbawa, yung mga bot driven. Kasi meron nun sa Facebook hanggang ngayon, meron pa eh. Iba na nga lang yung kung paano siya gawin, pero I believe meron pa rin. Pero dito kasi, since mga tao mismo yung gumagawa, hindi sila nag-i-engage doon sa content mo kasi na-i-entertain sila doon sa content mo. 'Di ba? Hindi ganoon eh. Nag-i-engage sila sa content mo kasi gusto nilang kumita ng pera. Which bring us to the third point. Bakit ba nanonood ang tao sa'yo? Hindi ba dapat nanonood ang tao sa'yo kasi gusto niya ng entertainment? Hindi para kumita ng pera. So kasi yung iba kasi ang ginagawa nila, nakatutok sila dito sa mga content creator na to para kumita sila ng pera. Which is hindi naman mali yun. Okay? Sa ano lang iklaruhin lang natin na hindi yun mali. Pero yung motivation ng tao sa panonood sa'yo becomes money driven. That's why number 4, ini-encourage nito yung reward chasing behavior na tinatawag. Bakit ka nanonood sa content creator? 'Di ba? Tutok to win, 'di ba? Parang kay Willie, 'di ba? Yung mga and hindi ko rin sila masisisi kasi nga yung mga media counterpart nila, halimbawa si Wawawin, Itbulaga, ganyan din naman yung ginagawa nila. 'Di ba? May mga tumutok lang kayo at mag-text, 'di ba? Mga ganoon, 'di ba? Ganun lang din 'yan. Ang iba lang dito kasi walang MTRCB dito at saka kahit kailan pwede silang mag-post. And number 5, which is yung nakakatakot, is maraming gagaya. Yan talaga yung dapat silang kabahan dyan. Kasi nga, madali siyang gawin, ibig sabihin, maraming pwedeng gumawa. Tama? Kasi hindi naman mahirap yan gawin eh. Ano lang gagawin yan? Kailangan mo lang camera, kailangan mo lang puhunan, kailangan mo lang money hunt, tapos na. That's all there is to it. Hindi mo kailangan ng malalim na creativity dito. It's easily replicable, 'di ba? So ang mangyayari niyan, kung nakita ng mga tao na malaki yung kinikita diyan, di lahat na gagawa niyan. Which is pag nahuli ng Facebook yan, wala na, bababa na yung kinikita dyan. Similar with what happened to dun sa mga poverty porn stars nung araw, yung mga mata vloggers na poverty porn. Di ba, biglang hindi na nila ginagawa ngayon, di ba? Hindi naman kasi advocacy driven yung mga tao na yun eh. They are driven by yung sa nakukuha nilang incentive when you're doing poverty porn, di ba? Unti na lang gumagawa nun, yung iba hindi na nga halos, di ba? So, ganun din yung mangyayari dito eventually. So, kayo, tatanungin ko kayo bago pumunta sa opinion ko. Okay ba sa inyo yung advantage at disadvantage? Kasi kung ako, bagong content creator ako, I'll take advantage of this. Kasi ano pa naman eh. Hindi pa naman siya pinupulis ng Facebook eh. Hindi pa naman siya sinashadow ba ng Facebook. Ako gagawin ko yan. Kung nagsisimula pa lang ako at hindi alam ng tao kung sino ako or hindi nila alam kung ano. Ito lang ang opinion ko dyan. Hindi kasi siya maling gawin. Okay? Ibig sabihin, kung hindi siya pwedeng maling gawin, there's nothing to debunk. And if I will debunk this kind of attitude, dapat i-debunk ko lahat. Lahat ng gumagawa niyan. Ang daming gumagawa niyan. Hindi lang naman siya. Hindi lang naman yung mga nasa Facebook. Halimbawa, sa Wawawi, 'di ba? Ang Wawawi rin, namimigay din sila ng pera. Yung tutuktuin, naalala niyo 'yon, 'di ba? Yung manonood ka doon sa Wawawin tapos kikita ka ng pera. Isa 'yon. Yung sa yung ano pa ba, yung sa Itbulaga, 'di ba? Yung magte-text ka para kumita ka. And marami pang gumagawa niyan sa mainstream media. So what's the difference now
na ginagawa yan ng mga content creators. Wala, 'di ba? Walang difference. Ang iba lang, wala silang malaking media empire sa likod nila para mag-edit ng mga video nila. Mas rekta sila sa tao. So, if I am going to be angry dito sa mga tao na to, dapat magalit din ako sa Itbulaga. Ang problema kasi naiintindihan ko yung Pilipino eh. Naiintindihan ko na mahirap yung buhay eh. Napakaliit lang ng puhunan mo dyan. Like mo lang, mag-comment ka lang, kasali ka na. May chance ka nang manalo ng 3,000, 5,000, 6,000. It's all good. Yun, so, pero siguro ang pinaka main gripes ko lang dito is nawawala na yung creativity sa paggawa ng content, 'di ba? Mas kung hindi ka rage baiter, nagiging engagement farmer ka naman, 'di ba? Ganun na yung yung meta ngayon ng Facebook eh. Hindi niya nire-rewardan yung totoong nag-e-effort gumawa ng content. 'Di ba? Dati kasi pagandahan kayo ng content, pagandahan kayo ng reaction, pagandahan kayo ng format. Ngayon kasi algorithm driven na ang mga social media platforms. Mas maraming nag-e-engage, mas maraming nagla-like, mas maraming nag-share, mas nananalo ka. Hindi na yung creativity talaga. Secondary na lang yung creativity. Pero congratulations kay Never Grow Old kasi sobrang successful ng page niya ngayon. And let's not wish him a bad life or anyone for that matter. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaga mga